pasalamatan ang atin pong mga kapatid na nandyan po sa may Negros Oriental at Occidental. Ganon din naman sa may Western Mindanao Conference. Thank you very much. At ang atin pong mga kapatiran, ang atin pong kakampi, kaibigan po natin, Pastor Ramon Tugay. Nandyan po sa Bicol Mission. So atin pong pasalamatan ang atin pong mga kapatid na ito. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. Ang atin pong series na ginagawa, ang sentro po nito sa history ay ang atin pong Panginoong Jesus. At ang sentro ng propesiya ay ang atin pong Panginoong Jesus. So Christ-center po tayo. Ang atin pong tinutuklas dito po sa aklat ng Daniel ay bahagi po siya mula creation sa panahon na nilalang ng Diyos ang langit at lupa, ganun din ang kanyang kawangis, walang iba kundi ang tao na kanya pong nilikha. At ganoon din naman kung paano nagkasala at bumagsak sa pagkakamali at nasumpungan sa kanya ang isang kamalian at kasalanan na ito po ay ang nilalang ng Diyos na ang anghel na siya po ay naging Diablo at Satanas. So marahil ang atin pong tinutuklas mga kapatid ay atin pong nasusundan kung ano po ang nangyayari sa ating sanglibutan at ano po ang nangyayari at mangyayari pa sa atin pong hinaharap at kasalukuyan. Now, dito tayo. Kaninang umaga atin pong konting review na ang tatlong Hudyo kasama si Daniel, pang-apat, sila po ay representative ng bayan ng Israel. At alam po natin na kung ikaw ay representative, ipapakilala mo sa buhay mo, ipapakilala na mayroon pong pinaglilingkuran ang bayang Israel, walang iba kundi ang tunay na Diyos na kanila pong sinasamba. At dito po natin matutunghayan mga kapatid na sa pangyayari na sila po ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga pagano na hindi kumikilala sa Diyos, ay naipakilala po nila na mayroon pong Diyos. Yan po ang tunay na larawan ng larawan na ang Diyos ay makikita sa karakter ng kanya pong bayan o sa kanya pong mga piniling mga anak. So atin lamang tunghayan ito mga kapatid, ang atin pong series sapagkat ang sentro po natin ay ang atin pong Panginoon. At ang propesiya, ang pinakagitna noon, ang sentro noon, ay ang atin ding Panginoon. Dito tayo. Ang Diyos ang nagbigay ng pangitain kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang Diyos din ang nagbigay ng paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pangitain. Ang nagbigay ng pangitain sa Haring Nabucodonosor, ito po ay isang pagano na hindi kumikilala sa Diyos. Binigyan siya ng panaginip ng Panginoon. Ang Panginoon gagamit ng kanyang anak para ipaliwanag ang panaginip. At dito sa mga empire na ito na atin pong tutuklasin, hindi natin isentro ang ating isipan diyan. Sapagkat ang mga kaharian nakalipas na po yan. Kumbaga, nireview lang natin, refreshment lang, kasi ginamit ng Panginoon ang propesiya niya para ating matunton na yung ating kalagayan at sa haharapin, totoo yung nangyari noon sa simula. Kaya creation and the blueprint. Ang nagbigay po ng pangitain o panaginip ang Diyos. At ang ginamit ng Diyos para magpaliwanag at ibigay ang kahulugan ay ang anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nito kapatid? Kung inyo pong mapapansin, ang atin pong pinag-uusapan ay image. Ang atin pong pinag-uusapan ay larawan. Kung ang karakter ng Panginoon ay makikita doon sa kanyang lingkod na tao, ang karakter na mangyayari, nakatunggali doon sa karakter ng Panginoon ay ipapakita niya rin sa tao. Pero ang nasa likod nito ay kakaiba. So dito po natin sa matutuklasan. Alam po natin na si Haring Nabucodonosor na naginip ng isang larawang inanyuan.
Siguro marahil matanong po natin, bakit hindi hayop yung ibinigay sa kanyang larawan, sa kanyang panaginip? Bakit tao ang ginamit dito sa kanya pong panaginip? Pansinin po natin, alam natin na hindi alam ni Nabucodonosor kung ano kahulugan niyan, kaya pinatawag niya ang lahat ng nasa ilalim ng kanyang pamamahala, katulad ng mga magikero, mga enkantador, lahat na yan na nasa ilalim ng pamamahala ni Nabucodonosor, hindi kayang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Ang gustong iparating ng Diyos na walang tanging nakakaalam niyan, kundi ang Diyos lang. At nais ng Diyos, kapatid, na iparating sa bayang Israel o sa bayan ng Babylonia, na ang bayang Israel, lagi po yan siyang talunan noon kapag nagkaroon ng digmaan. Hindi niyo po ba napansin na laging talunan ang bayang Israel sa kadahilanan na ayaw nilang sumunod sa Diyos? Pero kung mapapansin nyo na ang Israel ay nagtatagumpay dahil sila ay sumusunod sa Diyos. Pansinin po nating mabuti dito, kapatid, kasi larawan ang atin pong pinag-uusapan. Ang gustong iparating ng atin pong Panginoon, hindi na by individual ang kanyang gagamitin para ipahayag sa buong mundo na mayroong Diyos na tagapagligtas. At mayroong Diyos na may-ari ng ating buhay, mayroon pong Diyos na naglalang sa lahat ng nakikita natin dito sa buong sanglibutan. Ipinapahayag ng Panginoon na dapat ipakilala na siya ang may tunay na may-ari at makita yan sa kanya pong mga lingkod. Kaya, larawan po ng tao ang ipinakita sa panaginip ni Nabucodonosor, dahil ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa larawan na itong bayang Babylonia o bansang Babylonia, lagi po niyang tinatapakan ang kautusan ng ating Panginoon. Sa papaanong paraan po, mga kapatid, na tinatapakan nila ang kautusan ng Panginoon? Sapagkat ang bayan po ng Babylonia o bansang Babylonia, doon po yan sila sumasamba sa larawan at hindi sa tunay na Diyos. Ano po ang sinabi doon sa aklat ng Exodus at doon sa napapaloob sa 10 utos ng Diyos na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko, huwag kang yumuko sa mga larawang inanyuan, yan ang ginagawa ng bansang Babylonia. Kaya ang ipinakita sa kanyang panaginip ay larawan ng tao, ngunit ang nasa likod niyan na kumakatawan at simbolo na pinakita ng Diyos sa kanya, puro po yan mga hayop ang ibig sabihin niyan. Kaya mapapansin po natin, yun pong pinakita dito kay Haring Nabucodonosor, gusto ng Diyos na maunawaan ito ng bawat isa na naroon sa loob ng Babylonia. Okay? So tandaan po natin, alam natin na ang ibig sabihin ng ulo, ginto yan. Tapos yung dibdib niyan ay silver yan. Tapos yung banda naman dito sa may tiyan hanggang dito sa may hita, yan po ay bronze. Yan po ay bronze na kumikinang. At mula doon sa hita hanggang doon sa talampakan, alam na natin yan dahil tinalakay na natin yan sa mga nakaraan, yan po ay magkahalong lupa na luto at bakal. Bakit ganon ang pinakita ng Diyos para maunawaan ito ni Haring Nabucodonosor? Ang problema lang, walang kakampi rito si Nabucodonosor kasi walang tanging makapagpaliwanag yan kundi si Daniel lamang. Tandaan natin mga kapatid, ang 4 na mga Hebreyong ito o 4 na mga Hudyo, never silang yumuko sa larawang inanyuan. So, ibig sabihin, ang 4 na representative na mga Hudyo o mga anak ni Israel o anak ni Hoda, kapatid, tandaan nating mabuti.
Kahit nandoon sila sa gitna at nandoon sila sa loob ng bayang makasalanan, never silang yumuko sa larawang inanyuan at never nilang ipinagpalit ang batas at ang kautusan ng Diyos. Kahit naroon sila sa gitna ng kasamaan, ayaw nilang yumuko kasi alam nila na ang watawat na kanilang dala, watawat ng Israel, at gusto nilang ipakita sa bansang Babylonia na mayroon silang sinasambang Diyos. At dito sa pangyayaring ito, mga kapatid, alam natin na ang ibig sabihin ng panaginip na ito, ang kahulugan nito, puro po yan kaharian. Puro po bansa yan. Puro po pinangungunahan ng mga lider, ng mga hari yan. Ang buong akala natin, kapatid, ang gumapi lang sa bansang Israel ay ang Babylonia. Hindi kung paano tinapakan ang bayang Israel ng Babylonia, ganun din ang pagtapak ng mga Persyano sa bansang Israel. Lahat po ng bansa na yan na kumakatawan sa panaginip ni Nabucodonosor, puro yan tinapakan at ininsulto ang bayang Israel na siyang bayang pinili ng Diyos. Lalo na pagdating dito, kapatid, sa legs of iron at sa kayong divided kingdom, kung paano nila tinapakan ang batas ng Diyos. Mapapansin po natin na sa bawat kaharian na kumakatawan diyan, yan po ay pinapahiwatig ng Diyos na mayroon talagang kaharian na tatayo. Kung aapihin ang bayang Israel, mayroong tatayo na isang kaharian dyan at walang ibang kaharian na tatayo dyan ay ang kaharian ng atin pong Panginoon. Ang kasaysayan, hindi po yan pwedeng magsinungaling, kapatid. Ang karanasan ng mga Hudyo, hindi po yan pwedeng ilipat sa ibang karanasan. Kasi yan, ang nagbigay diyan ay ang atin pong Panginoon. Alam po natin na ang ulong ginto, walang iba kumakatawan sa leon yan. Ano ba karakter ng leon nung ating pinag-aaralan? Di ba tamang-tama yan? Na ang aklat ng Daniel ay nakaakma at nakaumang lagi yan sa aklat ng Apokalipsis. Kasi ang bayang Babylonia, ang kumakatawan dyan ay alin? Leon. At ang bayan ng Persya, ano kumakatawan dyan? Yan po ay oso. Mas malakas-lakas yan. Kaso lang, king of the jungle ang leon. Yun pong nasa gitna dyan sa may tiyan ng ganghita, mga kapatid. Yung bronze na yan, ang kumakatawan dyan ay Persiano. Yan po ay leopardo na 4 ang ulo at 4 ang pakpak. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Yan ang mga bansa na kanilang kinakatawanan na sa bawat bansa may hayop ang nasa likod at ang karakter ng hayop, yan ang pinapakita kung gaano katapang at gaano kalakas ang bansang yan. At alam niyo po ba, hindi lakas ang pinag-uusapan dyan. Paano nila dinurog ang kasaysayan ng Panginoon at paano nila tinapakan ang bayang Israel sapagkat yan ang katuparan ng panaginip ni Haring Nabucodonosor. Nagre-review lang tayo, kapatid, pero mayroon lang tayong kukunin na mga ilang bagay na nariyan napapaloob sapagkat itong creation and the blueprint, napakahalaga nito sa bayan ng Diyos kasalukuyan bilang naglilingkod tayo sa atin pong Panginoon. Yun pong pinakamahabang parte sa katawan na yan, yun po yung hita hanggang talampakan. Yun po yung pinakamahagang parte ng katawan ng tao. Yan naman ang pinakamahabang pagkakataon na namamahala ang Romano, kasama na riyan ang kamatayan ng atin pong Panginoon. So ang sentro ng panaginip ni Nabucodonosor ay ang ating Panginoon. At dito sa pinakahuli na yan, kapatid, alam natin na ang larawang ito na ipinakita kay Haring Nabucodonosor ay mayroon pong tumama diyan na isang bato na ang batong ito kumakatawan kay Kristo. Ang bawat kaharian na ipinakita at ang karakter ng mga kahariang yan,
yan ang dudurugin ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Literal o spiritual man, dito tayo nakatutok sa pagbalik ng ating Panginoon sapagkat ito ay spiritual na labanan at spiritual na pagdurog sa kaharian na naghahari ngayon sa buong sanglibutan. Magets po natin siya bakit? Karakter kasi ang ating pinag-uusapan. Ano ang karakter ng pinakahuling kaharian ngayon na siyang nasusulat sa aklat ng Apokalipsis na ito ang dudurog sa bayan ng Diyos kasalukuyan. Pero ang pagdurog niya sa bayan ng Diyos kasalukuyan sa spiritual, kapatid, ito yung pagpapalit niya muli sa kautusan ng atin pong Panginoon. Kaya, mauulit ba muli yung kasaysayan na ito na nagmula sa panaginip ni Haring Nabucodonosor? Yes. Kaya nga natin siya tinutuklas kasi uulitin Mauulit at mauulit ang mga pangyayaring yan. Ano ngayon ang magiging kalagayan ng bayan ng Diyos? Kasi habang hinihintay natin yung bato na dudurog dyan, yan ang ating hinihintay. Ang problema, ang tagal dumating. Kaya tayo'y nakikipaglaban sa labanan na ito na ang karakter ng Diyos ang ating ipinapakita. Ang problema natin, kapatid, hindi tayo makakatiis kasi umaasa tayo sa kaharian na siyang dudurog sa mga kaharian at dudurog sa karakter ng hayop na siyang pinapakita ngayon kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Kaya yon ang naging problema po natin. Kaya ipinapauna po sa atin na hindi tatayo ang lahat ng kaharian dito sa mundong ito, lalo tigit kung ang kahariang iyan ay tinapakan at babaguhin niya ang batas ng Panginoon. Walang tatayo dyan, kapatid. Kasi ang huling yugto ng kasaysayan, yung pagbalik ng bato na tatama at dudurog yan sa larawang yan, ibig sabihin, yan po ang hinihintay ng mga anak ng Diyos. At habang hindi pa dumarating yung bato na yan, ang bayan ng Diyos mayroon pong obligasyon. Ito yung pakikipaglaban. Ito yung tinatawag na spiritual warfare. Kaya from creation hanggang sa aklat po ng Apokalipsis, makikita natin kung ano talaga ang tunay na karakter na ipapakita ng mga anak ng Diyos kasalukuyan. Sapagkat kung ang karakter ng hayop, siyang namamalagi dyan, ang karakter ng bayan ng Diyos, ano ang ipapakita natin? So yun po yun. Ang sentro po ng ating pag-aaral, si Kristo kasi ang ating karakter. Ang problema lang, hindi talaga agad-agad makita yung karakter ni Kristo sa loob ng iglesia kasi kunting pagkakamali lang, kapatid, hindi lumalabas ang karakter ni Kristo, kundi ibang karakter ang nakikita po sa atin. Kung napapansin niyo po, yung dreams of God's plan, ito yung nasusulat doon sa Heaven's Council. At sa Heaven's Council, tandaan natin, malalaman nating mabuti yan na bago babalik ang atin pong Panginoong Jesus, marami tayong makikita dito sa sanglibutan. Ano yun? Lalo na ang pagbagsak ng bawat isa sa atin. At ang pagbagsak ng bawat isa sa atin, kapag nangyari na ang mga bagay na yan, diyan naman mahahayag ang taong makasalanan. Napansin niyo po ba, bakit larawan ng tao ang ipinakita kay Haring Nabucodonosor? Kasi ang maglalaban diyan, mahahayag ang larawan ng taong makasalanan. At ang taong makasalanan diyan, yung of sin be revealed, the son of perdition, walang iba yan, kundi ang tinutukoy diyan ay ang katunggali ng Diyos, ang dyablo na kaaway ng Diyos. Kaya ihahayag muna yung makasalanang tao bago durugin ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaharian, siya po yung itatayo dito sa lupang ito. Kaming pa ho yan, mga kapatid. Hindi pa ho nangyari yan. Ngayon, para maipakita ng bawat isa sa atin, sa papamanggitan po, mga kapatid, ng banal na kasulatan at pag-aaral natin, dyan po natin masumpungan at mahayag na mayroon palang mabuti na naghihintay sa Diyos
at mayroon palang paghahayag ng mga taong masasama na ito po ay makikilala sa karakter na kanila pong ginagawa. So mapapansin po natin, puro po imahe, puro po karakter ang atin pong gustong makita kasi yan ang gustong ilabas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So dito mga minamahal mga kapatid, how does God reveal Himself to us? Paano natin mahayag ang Diyos sa ating kalagayan bilang laman? Paano natin maihayag sa buong mundo na tayo ay na kay Kristo at ang karakter ni Kristo ay nasa atin? Paano natin ito maihahayag sa kanila? Kasi sa ngayon, sa totoo lang, ulitin po natin, wala hong pinagkakaiba ang galaw ng ating iglesia at ang galaw ng ibang iglesia na nasa labas. Ilang pananampalataya ngayon sa buong mundo? 44,000 religions na tayo, kapatid. Ang nagdadala ng katotohanan, isa lang. Diyan sa 44,000, isa lang ang magdadala ng katotohanan. Kaya yung tanong diyan, how does God reveal Himself to us? Paano ba mahahayag, mga kapatid, ang buhay at karakter ng ating Panginoon sa ating mga sarili? So dito natin masusundan na yung ginagawa po natin, puro po yan pagbabago, one at a time. Ang pagbabago ng tao, hindi agad-agad nandyan yan. Step by step po yan. Kaya kung bansa na ang magdadala at magkukontrol sa atin sa pamamagitan ng kanilang karakter na pinakita ngayon sa buong mundo, paano tayo mababago na maiiba tayo sa kanila sa pamamagitan po yan ng batas ng Diyos. So ang karakter ng Panginoon, yan po laging dinidiin natin, ang batas ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos. Sa susunod po nating pagkikita, dito po sa ating live na ito, mga kapatid, ihahayag nating mabuti kung gaano kahalaga ang kalagayan ng mga tao ngayon dito sa ating iglesia na dapat makita sa Kanya ang batas ng Diyos. Mayroon tayong susundan na mga pamamaraan. At ang pamamaraan na ito, inihahayag po yan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanya pong mensahe. Kaya nga po ang mensahe po natin dito sa ating iglesia, halos walang patid po yan. Kung maaari nga lang sana, mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, mayroon pa sana tayong mga nandyan sa 10 to 12 sa tanghali, dapat mayroon tayong live diyan. Bakit? Ang dami nating gagawin, kapatid, para lang mahayag natin ang alin, ang buhay ng Panginoon sa Kanyang mga anak sa huling panahon. Tandaan natin, failure man ang Israel noon, ipinakita at pinahayag na sa atin bakit failure sila. Kung ngayon ang bayan ng Diyos, ang Israel, mga kapatid, sa espiritual, kung magka-failure tayo, wala na tayong haharapin pa dahil ang susunod na mangyayari dito sa ating mundo ay ang paghuhukom. So ito yung tamang panahon para isaayos natin ang atin pong kalagayan bilang mga anak at tinawag ng Diyos. Ito yung tamang panahon para tayo ay maglagak para sa Kanya, para sa Diyos, na itong karakter na ito na gustong makita ng Panginoon sa Kanyang iglesia ay ngayon na dapat makita ito ng ating Panginoon para siya ay handang-handa na sa pagbalik niya ang Kanyang mga anak na nagtatapat. Yun po ang Kanyang kukunin. Simple lang naman po ang mensahe. Kaya siya babalik dahil mayroon siyang anak. Hindi na babalik yan ang Panginoon kung wala siyang anak. At ang anak na Kanya pong tinutukoy, yun pong mga taong nakikita ang Kanyang karakter. Kaya Christ-likeness tayo. Kaya ang 10 utos ng Diyos, huwag niyo pong kalimutan kung sino man ang nagtuturo na tao, kahit sinong mga ngaral, anong relihiyon, anong klaseng iglesia yan, na nagtuturo na wala ng kautusan,
yan kapatid ay malaking insulto sa Diyos. Because law is a reflection of God's character. Tandaan po natin mga minamahal na mga kapatid. Ang atin pong ginagawa, ito po ay isang paghahanda sa paghuhukom na gagawin ng ating Panginoon. Sa santuaryo ng langit, paglabas niya doon sa most holy place, yan po ay second coming. At bago siya lalabas doon, may makita pa tayo sa sanglibutan. Ano yon? Yun yung tinatawag na 7 salot ng atin pong Panginoon. Yan ang pinakahuling babagsak sa lupa, ang 7 salot ng ating Panginoon. Pagkatapos na yan, ang 7 salot, yan po ay second coming na. Kaya kung makikita ninyo, ngayon sa buong sanglibutan, sa bawat media ministry, isinisigaw na ang karakter ng Panginoon ay ang batas ng Panginoon, ang 10 utos ng Panginoon. Kasi kung sino yung hindi sumusunod sa 10 utos ng Panginoon, kapatid, na nakita sa karakter ng kanyang mga lingkod, yan po ang tatamaan unang-una ng 7 salot ng atin pong Panginoon. Kaya atin pong papansinin ito lagi. Susundan po natin ito lagi kasi alam mo na mayroong 7 salot na darating. Ano yung tatamaan? Yun pong karakter unang-una ang pinag-uusapan dyan. Kung ikaw anak sa Diyos, nakita ng Diyos na ikaw ay karakter ng Diyos, ang iyong ginagawa, bakit ka pa tatamaan? Kaya alam mo na ang iyong ginagawa, alam ko rin ang aking ginagawa, alam din ng buong iglesia at ng buong denominasyon kung ano ang pakay ng Panginoon, bakit siya babalik sa lupang ito. Mga minamahal po naming mga kapatid, mga kaibigan po namin, na patuloy na nakikiisa, sumusubaybay sa atin pong gawain dito po sa media ministry. Ito ang panahon para po tayo ay magkaisa sa isang gawain. Hindi ito ang panahon, kapatid, na magsusumbatan ang mga manggagawa, mga lingkod ng Panginoon. Hindi ito ang panahon. Ito ang panahon para isigaw ang katotohanan na ang karakter ng Panginoon makita na ngayon sa kanyang bayan kasi ito ang kanyang hinihintay. Bakit naaantala ang kanyang paglabas doon sa most holy place, santuaryo ng langit? Mga minamahal, mga kaibigan po namin, tuloy lang natin sa pagtuklas, tuloy lang natin sa atin pong pagsubaybay. Sa bawat series na atin pong gagawin, mayroon po tayong mapupulot na mga kunting bagay na ito po ay isang bahagi ng atin pong pagdilingkod sa atin pong buhay na Diyos. Ngayong hapon, abangan nyo po ang susunod na series. Pagbalik po ng Voice of Hope, siguro mga Monday morning o anuman o Lunes ng tanghali, makikita natin ang mga karugtong na ito. Doon po sa aming mga kaibigan na medyo late ang dating, lalo tigit ang atin pong mga kaibigan sa iba't ibang denominasyon na sila po ay sumusubaybay sa series na ito. Puntahan nyo lang doon sa atin pong YouTube channel at kumplito po doon yan, kapatid, ang series na ating ginagawa. Bakit natin ito ginagawa at concern tayo sa gawain na ito? Kasi ito ang gawain na gusto ng Panginoon na makita sa kanyang bayan. Sapagkat ang bayan ng Diyos, laging handa sa pagdating niya, ito ay isang bahagi ng paghahanda para sasalubong tayo sa atin pong Panginoong tagapagligtas. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Amen.